At yun na nga po mga kababayan, no? Senator Joel, ikulong na! Naku po, mga GIL member mga kababayan, nagsilayas na! Nako po, hudas ka kasi Joel! Nako, iyan ang ating alamin ngayon mga kababayan. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos bumaliktad at tuluyang iniwan ang kampo ni Cayetano at sumanib na sa kampo ni Gatchalian na siyang dahilan kung bakit tuluyang napatalsik sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Senator Joel Villanueva, tila ang karma sa kanya'y humahagupit na rin matapos kinuyog ng taong bayan at tila tinakwil na di umano ng sarili nitong simbahan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, bulong ni Huda, netizens, pinuna ang paglapit ni Villanueva kay Senator Marcoleta. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naging paglapit ni Senator Joel Villanueva kay Senator Rodante Marcoleta habang isinasagawa ang special session ng Senado nitong Miyerkules, Hunyo 17. Naku po mga kababayan, no? Di ba, nag-trending to, tila ba'y si Marcoleta nang nilapitan ni Joel mga kababayan. Ay naku po, walang imek! Di ba, kung ikaw naman si Marcoleta mga kababayan, di ba, syempre, kahit papano, naku po, may inis ka talaga. Di ba, mambihira talaga. Akala ni Joel na madadali niya si Senator Marcoleta sa patapik-tapik na yan na ma-okay lang si Marcoleta. Utot mo, Senator Joel! Ayon sa mga nakasaksi, napansin ang maikling pag-uusap o paglapit ni Villanueva sa kinauupuan ni Marcoleta na agad na naging paksa ng diskusyon online kasunod ng patuloy na pagbabago sa alyansa ng mga senador. Kung ating matatandaan, kapwa kabilang sina Villanueva at Senator Marcoleta sa dating Cayetano Block bago lumipat si Villanueva sa kampo ng kasalukuyang Senate Majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian. Dahil dito, ikinokonekta ng mga ilang netizen ang tagpo sa isang pelikula. Ayon sa kanila, hudas na hudas ang galawan Hano. Ano kaya ang binulong niya? Imposible namang nag-sorry. May hudas bang humihingi ng tawad? Nako, huwag nyo nang iboto yan ha. Alam nyo na ang kulay. Ang tangan nyo lang pag nagpauto pa kayo dyan. Diba he lived by faith? Bakit natakot siyang makulong? Ibig sabihin, mas lamang ang laman kaysa espiritual niyang buhay. Magkakasala pa kayo dyan. Hayaan nyo na yang si Judas Iscariot, may araw din yan. End quote. Samantala, muling lumutang sa social media ang pahayag ni CIBC Party List Representative Eddie Villanueva sa kanyang anak na si Senator Joel Villanueva. Ilang araw bago nito tuluyang umanib sa block ni Senator Win Gatchalian na nagbigay ng ika-13 boto para sa pagbabago ng liderato sa Senado. Sa isang panayam noong Hunyo 14, hinikayat ni Eddie Villanueva ang senador na pairali ng kanyang konsensya at huwag magpadala sa impluensya ng mga kaalyado sa politika. Ang sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga Nako po mga kababayan, so yung perfect will ng ating Panginoon, nako po, yung bumaliktad si kabayan. Di ba, sundin mo di ba? Sabi niya kanyang ama na sundin mo. Pambira mga kababayan. Nako po talaga Senator Joel. Talagang wala. Nako, tila ba'y yung pananalig mo sa ating Panginoon? Nako po. Nako, kayo na lang ang umusga mga kababayan. Politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, dagdag pa niya. Magdesisyon ka, hindi kung ano ang gusto ng tao sa politika. Sundin mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Nako po, dinamay pa yung ating Panginoon. So ibig sabihin ito mga kababayan, yung ating Panginoon yung nagdesisyon na bumaliktad itong si Joel Villanueva mga kababayan.
Pambihira. Yan tayo di ba? At yun ang dapat manaig. Hmm. Matapos ang formal na paglipat ni Senator Joel Villanueva sa Gatchalian Block, muling ibinahagi ng mga netizen ang naturang pahayag. Naging paksa ng diskusyon online kung ang naging desisyon ng senador na lumipat ng panig ay bunga nga ng pagsunod ng kanyang konsensya, gaya ng payo ng kanyang ama. Si Villanueva ang naging ika-13 senador na sumuporta sa bagong mayorya na nagbigay daan sa pagkakahalal kay Kita nyo mga babae yung pahaghag nila ni Subiri na yan. Pambihira talaga. Grabe, no? Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate Jackson. President habang patuloy ang mga reaksyon sa naging pagbabago sa Senado. Tulpo, Muling mga babae, nabigyang may patapik pansin pa. ang mensahe ni Eddie Villanueva. Joel, sundin mo ang konsensya mo. Sundin mo. Kaya nung sinunod ang konsensya ni Senator Joel mga kababayan, ay naku po, eto na no, nako, nanawagan na mga kababayan. Yung sambayanang Pilipino na ikulong si Joel Villanueva. Nako po, nagprotesta kasi mga kababayan sa harap ng Office of the Ombudsman ang grupo ng mga kabataan na nanawagan na kasuhan si Senator Joel Villanueva mga kababayan. Nako, eto na nga no, dahil sinunod niya yung kanyang konsensya mga kababayan, di po ba? Sabi ng kanyang ama, di ba? So eto na ngayon no, ayon sa grupo mga kababayan, hinihintay na nila ang pahayag noon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla mga kababayan na inihahanda na ang kaso laban kay Villanueva. Nako po mga kababayan, no? Nako. Giit nila hindi pwedeng maligtas sa pananagutan itong si Villanueva mga kababayan dahil sa paglipat niya sa mayorya ni Gatchalian mga kababayan. Nako po! Nako mga kababayan. Ipinapakulong na itong si Villanueva no, dahil alam naman natin mga kababayan na nung di pa lumipat itong si Villanueva ay naku po, di ba mga kababayan, ay naku po, may nakabinbin na tong kaso. Di ba? Isa nga sa dahilan kaya lumipat siya. Pero ngayon, nako, pinapanawagan na mga kababayan na dapat ikulong na itong ni Joel Kabayan. Di ba? No excuses kahit lumipat siya. Naku po no mga kababayan, nako. Ikaw nararapat lang bang ikulong itong si Villanueva or... Nako po, ayaw pumayag niya ni Remulla dahil syempre bumaliktad na di ba mga kababayan? Pambihira talaga. Wala na, karma na, Israel mga kababayan. Tingnan mo, Joel, yung ginawa mo, di ba? Eto na ngayon. Tapos eto pa mga kababayan. At eto na nga po mga kababayan, no? Mismong kasamahan sa GIL ni Senator Villanueva. Ay nako po. Nako, tila ba'y lalayas na mga kababayan. Dahil kasi sa pinagagawa ng kanilang leader. Leader kasi yan, di ba? Si Villanueva sa kanilang church mga kababayan. Pero nako po, yung leader ninyo, ganyan pala yung galawan mga kababayan. Matapos niyang tila ba'y grabe yung kanyang pagdrama or ano ba yun mga kababayan na tinuligsa niya yung flood control noon. Pero ba't ngayon? Bumaliktad na, anong nangyari? Kaya mga kababayan, di mo talaga mapipigilan yung mga miyembro mo na nako po magsilayas na dahil yan mismo sa pinagagawa nyo. Di ba mga kababayan, ako po, eto panoorin natin. Pwede ba? Senator Joel Villanueva. Andun na siya sa posisyon niya. Andun lahat ng chance na maipagtanggol niya yung Correct. bayan natin laban sa mga kurakot. Pero anong ginawa niya, di ba? Wala. Yung ine-expect natin na akala natin ay dahil sobrang kung banggitin, kung gamitin ang Diyos sa mga pananalita niya, sobra-sobra talaga. Parang Yun lang mga kababayan, di ba? Yeah, grabe yung paggamit no ng salita ng ating poong may kapal mga kababayan. Pero sa bandang huli pala, nako po. Wala. Grabe, wala kabayan. Para mang umaga, araw, gabi, Lord ka ng Lord.
Tingnan mo, iba pala yung nilolord mo. Si Jesus Remulla pala. Hindi pala yung Jesus na lumipas sa'yo sa cross para Nako, isa din mga kababayan, Junior is Lord din. Diba? Ayun yan kay Villanueva. Hindi, mga kababayan, nag-trending lang yun eh, diba? Kasi yung GIL, Jesus is Lord mga kababayan, pangalan ng church nila Villanueva, di po ba? Kaya nako po, yung mga kababayan nating Pilipino, nako po, binanatan si Villanueva mga kababayan na hindi na yan Jesus is Lord, tila ba'y, nako po, Junior is Lord and Jesus Crispin Remulla is Lord di umano mga kababayan. Pambihira. bigyan ka ng Jesus bigyan ka Remulla. ng, Jesus Remulla. alam mo yon, pag-asa na meron kang eternity. Hindi pala yun. Yes, nakalagay sa Bible, fix your eyes unto Jesus because He is the perfecter of our faith. Totoo yun, di ba? Alam mo yung ginawa mo na maaaring matigil yung investigasyon ng flood control. So ano yung hinahadlangan mo dyan? Malaman ng taong, para hindi malaman ng taong bayan yung totoong Yung katotohanan. pangyayari doon sa paano nilusta yung pera sa flood control. So ikaw yung nagbigay ng dahilan para matigil yung investigasyon. Siya yung naging diba? susi. So wag niyo questionin yung faith ko dahil lang sa hindi ko dinudiyos Tama. din si pero sinayang nila, di ba? Kumampi sila doon sa doon sa Tama. mapang-abuso sa kapangyarihan. So tayo, Kasi mga kababayan, nakita na natin, di ba, kung ano talaga yung totoong kulay ni Sir Joel Kabayan. Di ba, pagdating sa kagipitan na yan mga kababayan, kung naniniwala ba talaga siya sa Panginoong may kapal mga kababayan, di ba? Tapos leader pa naman siya ng church mga kababayan, di ba? May pasabi-sabi pang faith. Oh, asa na yung tiwala niya sa ating Panginoon mga kababayan? Di ba? Takot siyang makulong mga kababayan. Wala siyang tiwala sa ating pong may kapal. Di ba? Naipaglaban niya kahit anong mangyari. Mangyari yung tama mga kababayan. Di ba? Si Jinggoy nga. Oh. Pambihira talaga. Yan mo talaga malalaman mga kababayan kung anong klaseng tao ka. Kung anong klase rin yung paniniwala mo mismo sa sinasabi mong Diyos mga kababayan. Pambihira, di ba? bilang Pilipino, wala naman na tayong pwedeng gawin, di ba? Kung mananahimik tayo, sinong apektado? Pambihira. Tayo din. Yung mga anak natin, yung mga susunod na henerasyon na Pilipino. And saan ka ba pupunta? Pilipinas lang naman yung uuwian mong bayan. May iba ka pa bang bansa? Mayaman ka ba Correct. na pwede kang lumipad kahit saan ang bansa at Correct. tumira ka doon? Wala, di ba? So, tayo lang, Pilipino, ang pwede mag-ingat sa bansa natin, ang magtanggol sa bansa natin, laban Tama. dito sa mga korap. Yung iba takot na takot kay adik, na bangag na presidente. Bakit natakot kayo? Dapat matakot kayo sa Diyos dahil Correct. siya yung makapangyarihan sa lahat, hindi yung adik. Correct mga kababayan, yan yung sinasabi natin kanina na itong si Senator Joel mga kababayan ay naku po, may takot ba talaga sa Diyos natin? Di ba? Kung may takot siya mga kababayan, dapat ipinaglalaban niya talaga yung katotohanan. Di ba? Kahit makulong siya mga kababayan. Di ba? Dahil may Diyos ka na pinapaniwalaan mo. Di ba? Example natin mga kababayan, si Pastor Kibuloy. Di ba? Nanindigan talaga siya mga kababayan kahit na makulong. Pambihira, Senator Joel. Totoo. Pera lang at kapangyarihan ang meron siya. Totoo. Tayo, may pananampalataya tayo, may Diyos tayo na pinaniniwalaan na kaya tayong iligtas. Yan. Makawala tayo dyan sa demonyong Yan. presidente. Yan sana mga kababayan, yung ginawa ni Joel. Diba? Na ipinaglalaban niya talaga. Diba? So kung ginagawa niya yun mga kababayan na hindi siya bumaliktad at ipinaglaban talaga niya, naku po, mas lalong mamahalin siya ng sabayan ng Pilipino at syempre
sa kanyang mismong churchmate mga kababayan. Di ba? Sa kanilang simbahan. Mas lalong, naku po, maniniwala yung mga miyembro niya mga kababayan. Di ba? Ganyan dapat. Pero naku po, nako, kaya di mo talaga masisisi mga kababayan kung yung ibang mga kamiyembro nitong nila Villanueva ay magsilayas na mga kababayan. Di ba? Dahil hindi nila masikmura mismo kanilang leader ay ganyan yung galawan mga kababayan. Naku po. Totoo lang. Tapos sasabayan pa nitong mga akala natin, makajus na mga lingkod bayan. Oo. Ikaw, Joel Villanueva, kaya ka binoto ng Pilipino Kasi iniisip ng Pilipino, ito makajus to, hindi to kakampi sa masama. So, anong ini-expect mo sa ginawa mo ngayon? Pupurihin ka namin? Ang swerte mo naman, di ba? Kaya ka sinusuportahan ng Pilipino, Joel Villanueva, kasi ang ini-expect ng tao dahil makajus ka, hindi ka kakampi sa masama. Correct mga kababayan, no? Dahil di ba naalala nyo or napanood nyo noong nakaraang taon mga kababayan na grabe yung passion kasi ni Senator Joel pagdating yan sa korupsyon ng flood control mga kababayan di ba? Tapos nung si Saldico, tinawag pa niyang Dracula mga kababayan, di ba? Kita nyo yun, yung kanyang grabe, passionate talaga siyang tuligsain yung mga nangulimbat ng pera sa flood control na yan mga kababayan. Di ba? Grabe. Kaya maraming Pilipino na tila ba'y humanga na kay Senator Joel at naniniwala mismo sa kanya mga kababayan. Di ba? Sa kanyang pinapanindigan noon. Pero ngayon mga kababayan, tila ba'y wala na. Takot na makulong mga kababayan. Wala na. Finish na yung paninindigan niya kabayan. Di ba? Pambihira. Kaya sinabi nga ng kanyang ama na sundin mo Joel yung nasa puso mo at paninindigan mo. Eto na nga mga kababayan, yung paninindigan niya. Andun na nga. Yung bumaliktad. Bakit ka kumampi doon sa minority? Yun Nakita ng publiko kung gaano sila nagsumikap para hadlangan yung investigasyon ng flood control. So bakit ka doon? Bakit ka tumawid? So ano yung motibo mo? Bakit ka tumawid? Yun. Diba? Ang motibo niya kasi mga kababayan, di ba, is magtrabaho. Utot mo, Senator Joel. Gaya lang kayo ni Senator Subiri, di ba? Na magtrabaho raw, may papasang batas at chuba-chucho, ganyan-ganyan mga kababayan, di ba? Pero sumatotal ako po yung ginawa nilang bill na naipasan ako at may pa-special, session pa ng ating Pangulo, nako. Yung waling-waling mga kababayan, hindi deklarang yon. Ako, pambihira talaga sila mga kababayan, di ba? Tapos ngayon mga kababayan, yung di ba, may Senate, yung threat, nako. Nawala na bigla mga kababayan nang sila na yung nakaupo. Diba? So kita nyo yung kanilang galawan mga kababayan. Tapos itong si Senator Joel na sikmura pa niyang sumama dito. Kaya ang daming nagalit mga kababayan sa kanyang pinagagawa. Mismong ka-churchmate niya. Galit na mga kababayan. Eto, si ate. Yeah. So, expect mo na talagang mararamdaman mo yung galit ng taong bayan sa'yo. Ako po I was baptized 1999 sa GIL. 1999 pa? Nabaptize ako sa Bulacan, 1999. And hindi ako nagpapalit ng church. Saan ako magpunta, hinahanap ko yung GIL. Kasi na-feel ko yung parang at home ka, yung ganun. Gusto natin pumili ng lingkod bayan na magbibigay ng kaayusan sa bansa natin. Tumpak. Yung bang, dahil yun yung gusto natin na bayan yung maunlad, yung hindi magulo. Kaya tayo bumuboto talaga. Ang daming nagbe-message sa akin na grabe ito mga kababayan. mahina daw yung faith ko dahil lang daw sa pagkampi ni
Senator Joel sa minority. Mm. For God's sake, yung Naku po mga kababayan, kung sa akin yan sasabihin ng ganyan, naku po, mismong leader ninyo, ganyan yung galawan, tapos, naku po, di ba, isa't kayo dadalhin yan mga kababayan? Di ba? Pambira. ginawa ni Senator Joel Villanueva, alam mo yun, katraidoran yun. Yun. Totoo. Hindi lang yung tinraidor niya yung kasamahan niya. Tinraidor niya yung bayan Yes, yung taong Correct, bayan. na kabayan. naghahangad ng Katotohanan. accountability. Accountability. Yan. Tinraidor niya ang bawat Pilipino na naghahangad ng investigasyon. Correct mga kababayan, no? Dahil diba, pinagsigawan pa yan mismo ni Senator Joel sa kanilang church mga kababayan na yung flood control na yan at hindi siya kasama, ganon. Di ba? Siya pa yung una raw nagbubulgar sa iskandalong flood control na yan. Di ba? So yung mga kasamahan niya, ay naku po, doon na naniniwala na talaga na si Joel ay naku po, pinapanindigan niya at lumalaban talaga sa mga nangungulimbat sa flood control na yan, kabayan. Diba? Pero ngayon, again. Ano na ngayon, Senator Joel? Pambira. Ng hustisya, Wala. paano nilusta yung flood control. So Yun. dahil kumampi siya doon, syempre magpapalit ng liderato. Hmm. And pag nagpapalit ng liderato, Wala na, alam finish naman na. natin yan, public knowledge yan. Finish na. Pwedeng ipiliin na lang nila yung mga cases na pwede nilang Tama. pag-usapan sa Tama. hearing. Tama. Pwede na nilang i-abolish Itigil. yung flood control. Ano? Oh, di ba mga kababayan? Oh, imagine natin, si Senator Finke, halos 1 year ata mga kababayan na hawak niya yung Blue Ribbon. Si Romualdez, napatawag ba? Kahit video call o ano? Wala mga kababayan. Di ba kaya kinantsawan ni Senator Cayetano itong si Pinke? Di ba? Sa kanyang mga pinagagawa? O tapos ngayon, obvious na obvious. O pinipigilan nila si SP Cayetano dahil alam nila na mabubulgar silang lahat mga kababayan. Di ba? Nagsisimula pa nga lang, di ba? Yung 18 Marines at saka may iba pang lumantad mga kababayan. Pero anong ginawa nila? Hindi na pinapasok sa Senado nung pangalawang hearing dahil may threat di umano. Nung hearing, Pambira. diba? Sino yung pinaasa ni Joel Villanueva? Taong bayan. Tayo. Ang taong bayan na para bang Mismong ano din mga kababayan sila. Mga kasamahan ni Joel, pinaasa din niya mga kababayan. Di ba? sinisafe niya lang yung sarili niya. Di ba? Kapakanan niya sarili. So, anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Makasarili. Diba? At ito pa yung Facebook post ni Catalea kung saan talaga na maalam na siya bilang miyembro ng Jesus is Lord Church. Nako, na maalam na talaga. Nako. Jesus is Lord. Nakakalungkot lang isipin Nako. na sa ganitong dahilan ko pala Nako. lilisanin ng church Nako. na ilang dekada ko Lumayas na, din mga kasama. I was baptized since 1999. Sa'yo, Joel Villanueva, bahala na ang Diyos sa'yo. Batid naman natin ano ang sinapit ni Judas. Panghuli, mas takot ka pala kay Jesus Remulla kaysa sa Jesus na dumipa sa'yo sa krus. Nako mga kababayan, di ba? Iba, grabe na to mga kababayan. Tapos magsunod-sunod pa to mga kababayan na mahilalayas sa kanilang church na yan. Nako po Joel, anong gagawin natin dyan? At eto pa po mga kababayan, pakinggan natin si Attorney Mike Operario mga kababayan o ukol. Nako po, dito sa pagtakwil ni Joel mga kababayan kay Peter Cayetano at tila may itinakwil din siya ng kanyang mga kamiyembro sa GIL mga kababayan. Nako po, eto, Attorney Mike. Naging official na nga si Senator Villanueva has joined the camp of Senator Win Gatchalian. Eto. Was I disappointed? Yes. Yes. Was I syempre. surprised? No. Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Bago pa man dumating po ang araw na ito, there has been telltale signs na babaliktad na itong si
Yes, Joel tama. Villanueva. At couple of days ago, nilabas ko nga yan, na naglabas ng pahayag si Senator Villanueva na sinabi ko na narinig ko siyang nagsalita si Senator Villanueva, marami siyang salita na ginamit pero tila parang wala siyang sinasabi. At alam na natin noon na ito ay tungkol sa mga pananakot na mga kaso na isasampa kagaya ng pinahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, kagaya ng nangyari kay Jinggoy Estrada. Yes, Pero sir. dalawang senador, magkaiba ang naging resulta. Yung isa, hindi naman mananampalataya o nagsasabing siya ay Kristiyano. At yung isa ay Kristiyano, sumisigaw sa pulpito, may hawak na Biblia, naiiyak tuwing pinag-uusapan ang katarungan at katwiran. Yeah. Pero yung isa ay tahimik na tinanggap ang anumang sasapitin niya at mas pinili na makipaglaban kaysa yumukod doon sa mga nananakot sa kanya. At yung isa ay tila parang bumigay na doon sa pressure ng pananakot. At sa kanya pagbabalik doon sa Senado, muli babasahin ninyo yung body language ni Senator Joel Villanueva. Yung mga taong kumakamay sa kanya, parang imbis na maging masaya, ay parang nalungkot pa. Tingnan nyo yung mukha ni Kiko Pangilinan. Correct mga kababayan, no? Yan yung time na, di ba, dumating si Senator Joel at tapos inisa-isa niyang kamayan yung mga senador de Gatchalian. Di ba mga kababayan? Yung mukha doon ni Villanueva, nako po! Nako! Bagay, Nako, lagi nako naman talaga. mukhang malungkot yun. Pero sana maisip ni Senator Villanueva na bawat tao na kumamay sa kanya, yumakap sa kanya, ngumiti doon, na hindi niya totoong kaibigan. Kasi alam nila ang dahilan kung bakit siya naroroon. At sila rin ang dahilan kung bakit siya naroroon. At Tama mga kababayan, no? Di ba? Tila may plastikan overload na lang yung ginawa nila. Di ba? Ng kampo ni Gatchalian. Dahil alam nila na itong si Villanueva mga kababayan, nako po, pumanig lang sa kanila dahil sa malaking dahil. Kaya na yung dumugtong mga kababayan, di ba? bakit siya kailangan magpalit Ah. ng kanyang kampo. Ang mas nakalulungkot po dito ay winarningan ko na ito noon na yung gagawin ni Senator Villanueva will have not only political implications but also implications for his church and the Correct. congregation, the JIL. JIL is probably the biggest born-again Christian organization or church in the Philippines. But with this, I think marami ang madidisappoint. As a matter of fact, marami na ako nare-receive na message ngayon ng mga miyembro ng kapatiran na disappoint dito sa sitwasyon na ito. At meron din mga nag-message sa akin kahapon na sinasabi na mali daw ako, na personal daw nilang nakausap si Senator Villanueva at inassure sila na hindi siya magpapalit ng kampo. Eh paano na yan? Nagpalit na nga ng kampo. Ang naging tugon ko lang sa kanila, Yun. sige po, tingnan na lang natin bukas. At eto na yung bukas. Nako. At hindi po tayo nagkamali. At hindi rin ako nagkamali doon sa magiging epekto nito. Marami tayong mga nabasang mga memes na yung JIL pinalitan na ng pangalan, may mga moniker na ilalagay kay Joel Villanueva, BBM is Lord, Yun. kaya ako nalulungkot doon kasi pati yung pangalan ng Panginoon ay nalagay sa katuya-tuyang sitwasyon. Yan din ang kinakalungkot natin mga kababayan, di ba? Di ba? Lord Jesus. Nagamit mismong pangalan ng buong may kapal natin mga kababayan. Sorry Lord. At ang naglagay sa Panginoon sa atin sa ganitong katatayuan ay yung pahayag mismo ni Joel Villanueva na sinasabi Tama. niya susundin niya ang konsensya Yan at ang will ng Panginoon. Oh. Ngayon, nadamay pa ang Panginoon dito sa ginawa niya. Ngayon, ang excuse niya, kaya ako ginawa ito ang gusto ng Panginoon para sa kanya. Well, kung eventually ay mapapatunayan na kung magkaroon man ito ng kaso, paano kung mapatunayan na mayroon kang totoong partisipasyon doon sa katiwalian? Kasi may mga testigo na nagsasabi na ikaw ay may partisipasyon doon sa katiwalian. At sila Nako. sabi ng ombudsman na ikaw ay kakasuhan ng plunder. Halimbawa na lang,
Di ba? Tapos sinabi pa ni Remulla na hinog na raw yung kaso na yan Villanueva mga kababayan. Tas ngayon, di ba? Ang dami nang nagsilabasan na nagrarally na itong si Villanueva ay kulong na mga kababayan. Di ba? No excuses kahit bumaliktad na siya. Oh. So paano na to? Naganap yung pagkakaso sa iyo ng plunder. At napatunayan na may kasalanan ka. Will pa ba ng Panginoon yon? Iyon. Ikalawa, kung hindi naman ikaw masampahan ng kaso dahil sa paglipat mo ng kampo, will pa rin ba ng Panginoon yan na matabunan yung mga testigo laban sa iyo at yung kaso ng plunder ay mawala na dahil sa iyong paglipat ng kampo? Will pa ba yan ng Panginoon? And that is the bad thing about using the name of the Lord in your political decision. Sana kung gagawa kayo ng desisyon na ganyan, tindigan nyo na lang yan base sa mga legal ninyong basyan. Okay lang yan kung ikaw ay nagkakalat ng salita ng Panginoon o ikaw ay gumaganap na yung misyon bilang isang pastor. You invoke the name of the Lord any time of the day. But every time that you make a political decision such as this, paglipat ng kampo at gagamitin yung pangalan ng Panginoon, gagawing excuse yan kasi itong will ng Panginoon. That is nothing short of blasphemy. At gagawa ka ng isang kasinungalingan, gagamitin mo pa yung pangalan ng ating Panginoon. That's why I've been asking for prayers since several days ago. Prayers for Senator Villanueva and prayers for the Villanueva family and also for the JIL. Marami po tayong mga kaibigan, mga kapatid na naglilingkod sa JIL. And I know many of them are disappointed. They are disappointed because alam naman ng lahat that if you take this arrangement with this administration, ang malinaw dyan ay tila meron kang pinagtatakpan na katiwalian. At sinasabi nila, mabuti pa si Jinggoy. Bagamat hindi nagpo-profess na siya ay Kristiyano, mananampalataya, na natili siyang matibay. Correct. Maraming mga pagwawangis din na ginagawa ang mga tao, kagaya nila Apostol Pablo at mga disipulo ng Panginoon. Halos lahat sila ay nakulong. They were persecuted for being Christians. And yet, they did not relent kasi nagtiwala sila sa gagawin ng Panginoon. Iyon ang totoong will ng Panginoon. That even if they died for their cause, sa pagkakalat nila ng salita ng Panginoon, ay tinanggap nila iyon ng maluwag. Yan yung sinasabi natin kanina di po ba mga kababayan. Kung totoong paninindigan yung ginawa ni Senator Joel na yan. Di ba? Pihira talaga. Many great leaders in the Philippines, many senators, ang panahon ng martial law ay mga nakulong. Kasama dyan sila Ninoy Aquino, si Nene Pimentel, sila Jovito Salonga, many others, sina Pepe Jocno, sina Chino Roses, and many other, sina Tanyada, many luminaries, na yung kanilang mga anak ngayon ay nakakampi dito ngayon sa administrasyon. But these are the gentlemen na dapat nating hangaan because in the face of threats against their personal security and liberty, they decided to stand their ground. Buti pa mga kababayan, yung kanilang mga ama. Di ba? Nung time ng martial law, nanindigan talaga. Pero ngayon, naku po, di na nila iniisip yung pinaglaban ng kanilang ama noon mga kababayan. Ngayon, kumampi na sa anak ng pasimuno ng martial law noon. Di ba kababayan? Ano kasi, eto mga kababayan, pera, hindi po maleta. Nagkaroon ng issue ng katiwalian ang mga senador, mga leader na binanggit ko noon. Sila po ay ikinulong dahil sa kanilang paniniwala. Pero ito kakaiba. Yung mga senador, inaakusahan ng kung ano-anong katiwalian ng pagnanakaw. Kitotoo yan o hindi, ibig sabihin ito, may dahilan kung bakit ikaw ay natatakot. Dahil merong isang senador na tinakot din, pero hindi bumigay at hindi natakot. I just hope that the JIL will be able to survive through this and absorb this attack from the enemy. Hindi lamang po ang JIL ang under attack dito. It's the entire Christendom, institutions, churches. Nakikita ninyo yung paghahati-hati at kung paano nawawalan ng moral ascendancy and authority ang mga simbahan sa panahon na ito sapagkat na-involve ang mga leader nito sa mga katiwalian. But hindi po ito ang mga kagaya ni Senator Villanueva, nila Congressman Abante. This is not a general categorization
who we are as a nation, of who we are as Christians. Maraming nagsasabi wala na pag-asa ang Pilipinas. Sabi ko, huwag kayong susuko, meron pa. Hanggat meron tayong tunay na Panginoon, meron pang pag-asa para sa Pilipinas. Yes po, tama po kayo dyan, Attorney Mike, di ba mga kababayan? May pag-asa pa syempre. Di ba? Kasi naniniwala tayo sa ating poong may kapal, Panginoong Diyos mga kababayan, na may pag-asa pa talaga na itong bansang Pilipinas na to mga kababayan ay babangon pa to. Di ba? Babalik pa to sa dati mga kababayan. Di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, na nung safe na safe yung mga kabataan natin na maglalakad dyan sa labas. Babalik pa yan mga kababayan, panigurado yan. Di ba? Kaya hanggang dito na lang po mga kababayan, anong latest po? Maraming salamat sa inyong suporta. Mga kababayan nating OFW, ingat po kayo dyan.